Good morning mga ka-sisters and mga ka-brothers. Good morning po. Kamusta na po kayo dyan? Nakapag-almusal na po ba kayo? Okay po. May naisip po akong content na gusto ko pong i-share sa buong OFW ng Taiwan naman po. Ito yung tinatawag na tax refund. Okay po, pag-usapan po natin kung paano ba kino-compute ang tax refund. Actually, dito sa Taiwan, may dalawa po tayong titignan. Ito po is yung isang 183 days na nandito ka sa Taiwan at less than 183 days na nandito sa Taiwan. Okay, pag sinabi niyo po na more than 183 days, equivalent po yan ng 6 months and 1 week po. So, ito po is tax refundable. Kung yung mako-compute, kung paano po yung computation ng Tax Bureau, kung may ililes po doon, yun po yung magiging tax refund niyo po. Yung less than 183 days naman po, yun yung wala pang 183 days sa Taiwan. So, hindi po refundable po yon. So, every manggagawa po dito sa Taiwan is may kaukulang tax. Siyempre po, sa Tax Bureau lang po natin ma-check kung magkano ba yung na-contribute natin sa tax. Kasi po sa mga factory worker, ang factory worker talagang, yung iba kasi mostly po, monthly po siya kinakaltasan ng tax refund. So, naiipon po yon dun sa Tax Bureau. Then, ang computation po nila is computation for 1 year. Like for example po, so 2024 po tayo ngayon. So, from 2024 ng January up to 2024 ng December, yun po yung kukumputin ng Tax Bureau. So, kung magkano yung magiging tax, kaukulang tax po ninyo, yun po ang kukumputin nila. Kung may sumobra po doon sa pondong yon, yun yung tinatawag na tax refund. Okay po? Yung tax refund naman po, makiklaim to next year po. So, 2024 ng January up to 2024 ng December, yun po yung span ng computation nila ng Tax Bureau. So, kung meron pong tax refund, next year nyo po makukuha, 2025. So, yung mga less than 183 days po, hindi na po ninyo makiklaim. Wala po kayong makiklaim na tax refund. Okay po. Pwede naman po kayong magpa-compute sa Tax Bureau. Punta lang po kayo sa Tax Bureau or sa malapit sa inyo, sa inyong lugar po. Opo. Ang kailangan nyo lang pong dalhin is pag kayo po gusto nyo pong mag-claim po ng kunwari last 2023. So ngayon po gusto nyong i-check dahil ang tagal na po, wala pa po kayong nare-receive. So pumunta lang po kayo sa Tax Bureau. Dalahin nyo po ang passbook or bank book ninyo, ang ARC, ang stamp, at ang passport. Yun po ang kailangan yung dalhin. So, 4 po, inuulit ko, ang passbook or banknote, ARC, stamp, at ang passport po ninyo. So, paano po ba magbigay ng tax return or paano mag-claim ng tax refund? So, usually po, ang Tax Bureau po, pwede po nilang i-check or
ipasok mismo sa inyong passbook. So, kaya nga ho, isa sa requirement na gusto ng taga-tax bureau na dalhin o ipakita sa kanila na merong bank book. Kasi po, diretso na po nilang ihuhulog doon sa passbook ninyo. Okay po. Actually, nagre-release po ang tax bureau or tax refund. Nagre-release po sila ng refund is after a year. So, ang computation nila is every May of the year. So, i-compute nila yon. Then, kung may sobra, by next year nyo po makiklaim. So, actually sa mga factory po, usually pong nangyayari is ang agency po ang kumukuha ng inyong tax refund. Okay po. Pwede po kayong mag-check kung ito is na-claim na ng taga-agency ninyo or broker ninyo by calling tax bureau. Pwede po kayong tumawag sa tax bureau. Okay po, pwede pong magtanong ng number sa lugar ninyo kung may mga tax bureau or kung saan man kayong district. Pwede kayong magtanong sa hotline ng 1955 kung ano pong number ng tax bureau. Okay po? So, sa tax bureau, pag tumawag po kayo, ihanda nyo lang po ang inyong passport. Kasi po, sa passport po sila nagbe-base. Passport number po. Opo. Okay. Once na sinabi po nila na ang inyong broker, natanggap na po ng inyong broker. Okay po. So, ibig sabihin, may nag-claim na po ng inyong tax refund. So, pwede nyo pong tanungin ang inyong broker. Okay, broker, can I have my tax refund? Okay, pwede, yung mga broker, sasabihin nila, ipapasok na lang sa account ninyo. Okay, kasi minsan, cheque naman po talaga ang natatanggap ng mga broker. Okay, pinapasok na lang po nila sa account ninyo. Okay, may mga broker naman po na actually is dinideny. Okay, once na dineny or sabi niya wala pa, pero meron na pala. Dahil na-check nyo na sa tax bureau So, pwede po kayong mag-complain. Mag-complain po kayo by calling the hotline of 1955. Okay po? So, pero po, hindi ibig sabihin na kung ang kasama ninyo, kasabay ninyong pumasok sa Taiwan, is maaaring sabay-sabay din kayong magka-claim ng tax refund. Hindi po, mali po. So, maaaring mas mauna ka, or maaaring mas mauna siyang mag-claim. Pero, makiklaim niya rin yun. So, sa tax bureau po, sila po ang bahalang mag-schedule kung kailan nila inire-release yung tax refund ninyo. So, inuulit ko po, hindi ibig sabihin ng batchmate is sabay-sabay kayong mag-claim. Maaari pong may mas mauna, maaari din pong may mas mauli. Pero po, lahat po kayo is pwedeng makatanggap ng tax refund. Okay po. Sa mga OFW naman po na nakauwi na ng bansa, okay, so pwede po kayong magpakisuyo sa mga kaibigan ninyo or kamag-anak ninyo na nasa Taiwan pa, bigyan niyo lang po sila ng authorization letter. And then mag-check po doon sa doon po sa tax bureau. Mag-check po sila. And then kung ganun din po, kung na-release na, tanungin kung sino ang tumanggap. Sasabihin naman po ng taga-tax bureau kung sino ang tumanggap.
maaaring ang broker. Usually, ang mga broker po talaga ang tumatanggap. Okay po. So, yung mga broker po, tanungin nila. Total, meron naman kayong hawak na authorization letter. So, pwede niyong tulungan yung nasa Pilipinas na mag-follow up sa broker. Okay. Once na hindi sumasagot ang broker, so yung mga nasa Pilipinas po, hindi ibig sabihin na nandiyan na kayo is hindi nyo na po makiklaim ang inyong tax refund. Pwede po kayo mag-email sa 1955 hotline. So, ang email po ng 1955 hotline is 1955 at chainc.com.tw. Okay, inuulit ko po. 1955 at chainc. Okay, sa mga domestic helper po, kayo po kasi is hindi po kayo obligadong magbayad monthly. Pero may mga amon na gusto nila monthly din po kayong bawasan or what. So usually ang mga caretaker, ang mga domestic helper, pag uuwi na lang po kayo, doon po magpapakompute ang inyong broker sa tax bureau. Then ang sasabihin po nila yung eksaktong amount na sinabi ng taga-tax bureau. So, yun lang po ang babayaran ninyo, kaya wala po tayong sobrang naibayad or wala po tayong pwedeng maklaim na tax return. Okay po? Okay, paano ba natin malalaman na tama ang siningil ng broker? Okay, so humingi po kayo ng resibo na nanggaling sa tax bureau po. Ganun lang po yun, kadali. Basta po, lahat po ng manggagawa dito sa Taiwan is may kaukulang tax po. Okay? Kung 183 days more than, maaari po kayong magkaroon ng tax refund. Kung less than 183 days naman po, posibleng hindi na po tayo makaka-receive ng tax refund. So, mga caretaker, domestic helper, eksakto lang po ang sinisingil ng broker sa inyo ng tax. So, wala po tayong pwedeng matanggap na tax refund sa tax bureau. Okay po. So, I hope na nakatulong po ako dito sa napag-usapan nating tax, lalong-lalo na po sa mga OFW ng Taiwan. Okay po? Maraming salamat po sa pag-join sa akin for today, and I hope po na mag-subscribe po kayo, mag-likes, or mag-comment pa po.